Papalayain ka ni Jesus sa sakit at sakit ng buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 4, verses 38 to 41, and I read it for you. After leaving the synagogue, he entered Simon's house. Now Simon's mother-in-law was suffering from a high fever, and they asked him about her. Then he stood over her and rebuked the fever, and it left her. Immediately she got up and began to serve them. As the sun was setting, all those who had any who were sick with various kinds of diseases brought them to him, and he laid his hands on each of them and cured them. Demons also came out of many, shouting, "You are the Son of God." But he rebuked them and would not allow them to speak, because they knew that he was the Messiah. Pagpapalaya. Ito po isa sa mga misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Sa anong uri ng pagpapalaya? Sa ating pong binasang Ebanghelyo sa araw na ito, dalawang uri ng pagpapalaya ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagmimisyon. Una, pagpapalaya mula sa anumang uri ng sakit. Ang mother-in-law po ni Pedro ay isa sa mga pinagaling ni Jesus. Pinalaya siya mula sa kaniyang sakit. At nandyan din po ang iba't ibang uri ng karamdaman na binanggit sa ating Ebanghelyo na pinalaya rin ng ating Panginoon. Ang ikalawang uri ng pagpapalaya na nabanggit ay ang pagpapalaya ng masamang espiritu at ng demonyo. Alam ng demonyo na siya ang Mesiyas. Kaya nanginginig, takot na takot ang masamang espiritu. At hindi hinayaan ni Jesus na makapagsalita pa ang masamang espiritu, sila ay kanyang pinalayas. Pinalaya mula sa pagkakaalipin ng demonyo. Ano kaya ang mga bagay na kailangang palayain sa ating buhay? Hindi man siguro sa mga pisikal na sakit o hindi man siguro tayo sinasapian ng masamang espiritu, maaring pagpapalaya sa ating nararamdaman, pagpapalaya sa kung ano ang nagpapabigat sa atin, pagpapalaya mula sa iba't ibang uri ng pasanin sa buhay. Ano ang kailangan o saang banda ng buhay mo kailangang palayain ka ni Jesus. Ating itaas sa mga ito sa Kanya sapagkat isa sa Kanyang misyon ay ang magpalaya upang maramdaman natin ang tunay na kaginhawaan sa buhay, ang tunay na kaligtasan, ang tunay na kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, palayain po ninyo kami sa anumang uri ng sakit at sakit na aming nararamdaman sa buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.